Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, so nandito ako sa kusina ngayon guys kasi magluluto ako ng lunch ko and then magluluto na rin ako ng dinner namin mamaya ni asawa kasi nga lalabas ako. Pupunta kami dun sa store kasi gustong mag-bake ulit ni husband ng carrot cake. Kasi bumili ako ng carrot last time. May sabi ko, gusto mag-bake ng gusto subukang mag-bake ng carrot cake. Kaya sabi niya, after ng work, puntan mo ako dun sa trabaho and then, diretso na tayo dun sa grocery store para bumili ng, may pibilin daw kami na yung parang mga sugar, pang frosting, sabi niya kasi, hindi ko alam kung ano yung bibilihin niya kasi hindi naman kasi ako marunong mag-bake guys. Kaya sabi nga niya, ako na lang daw pupunta. Eh sabi ko, hindi ko nga alam yung bibilihin na kailangan mo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa iyo mamaya para sabay na lang tayo pumunta doon. So, ayun guys, habang nagluluto ako, magkwentuhan pala tayo guys kasi napanood ko yung sa mga video sa Facebook about sa Davao. Kawawa talaga sila. Ay, nakakaawa talaga. Kasi katatapos lang yung lindol sa Cebu. Daming mga kawawa talaga. Ay, mga nasiraan. Tapos, basta nakakawawa yung mga napapanood ko. And then today, meron na naman dun sa Davao talaga. Nakakalungkot talaga isipin ko anong nangyayari sa mundo talaga. Ay, lakas-lakas pa naman yung lindol doon, yung 7 point something na lindol, ang lakas talaga nun guys. Kasi naranasan din namin yan guys doon sa amin, sa probinsya namin, doon sa Ilocos, sa Abra, way back 2022 guys. Ang lakas ng lindol talaga sa amin, ganun kalakas, 7.5 yung lindol sa amin sa Abra nung 2022 yun. Tapos yun, ang hirap talaga guys. Nandun ako noon sa Pilipinas, nung that time nandun ako sa Pilipinas, yung lindol na yan, tapos nasa loob kami ng bahay ng mga pamilya ko. Tapos yun, buti ka mo nangyari yun ng umaga. Kasi pag umaga nangyari yun, siyempre, mas madaling maka-escape sa loob ng bahay or nakikita mo talaga yung nangyari kaysa sa gabi nakakatakot talaga. So, na-experience ko guys yung ganun kalakas ng lindol kasi nandun talaga ako sa Pilipinas nung nangyari yun. Tapos makikita ko talaga yung bahay namin, talagang nag-shake talaga na ganun. Nakikita mo, tapos grabe talaga. Tapos pasalamat ko talaga sa Diyos na walang nangyari dun sa bahay namin. Salamat talaga ako sa Panginoon. Kasi yung bahay namin na yun, kapapagawa pa lang yan. Katatapos pa lang nung 2021 talaga yung bahay namin yan guys. Bago talaga yung bahay namin, kapapagawa ko pa lang. 2021 yung bahay, tapos 2022 nangyari yung lindol. So nakakatakot talaga. Tapos, yun na guys, yung napanood ko dun sa Davao, yung lindol ngayon, diyan dami kong, yun nga, nanonood ako sa Facebook, tsaka YouTube. Yun guys, tapos, ang nakakaano lang guys, yung nakakasad lang, yung mga tao parang ginagawang katuwaan yung mga pagpo-post or pag-share. Tapos, yung mga guys, nakakainis dyan, yung mga tao na nagpo-post, parang, hindi nila iniisip yung mga iba ba, nagre-repost lang, tapos nangungupya ng mga picture with it. Yung mga iba guys, hindi naman sa Davao yung lugar na pinupost nila. Kaya parang ginagawa nilang katuwaan. Kumbaga, ginagawa nilang, yung alam ko naman na yung mga iba, kumikita yan sa mga Facebook, pagpupost sa mga picture, kumikita. So, yun siguro ang purpose nila, yung kumita sa Facebook. Hindi naman sa tamang paraan kasi nga, hindi naman sa tamang paraan guys, kasi pag mag-post tayo ng picture, dapat yung original talaga na nakuha natin or yung nakita natin na picture, yun ang ipopost natin sa mga social media natin. Hindi yung nakikita lang natin sa ibang Facebook page, tapos ninanakaw, tapos nire-repost, hindi mo alam mo saan ang galing talaga yun. Kaya yun guys, nainis talaga kasi meron din yung nakita ko talaga dun sa yung nire-post nila na yung lindol sa amin, sa Ilocos. Yan. Yung may nire-post nila doon. Pinost nila doon sa
Facebook, ang dami nang nag-repost para lang siguro, ang purpose siguro nila makakuha ng views or mga ganun ba. Ang purpose nila, kikita sa mga posting nila. Tapos, nakita ko yung sa amin, may mga picture din sa amin sa Ilocos, sa Abra, na dinagdag doon. Sabi ko, hindi naman Davao, ito sa amin naman to. Kasi yung picture na yun, guys, makikita mo talaga doon sa city namin yun. Sa city namin yun, sa Abra nangyari yung lindol na yun. Tapos nandun yung picture, makikita mo talaga na yung place na yun sa Abra talaga. Tapos yung mga plate number ng sasakyan or plate number ng motor. Tapos yung ano pa talaga guys, yung picture ng previous governor namin, nandun pa sa body ng tricycle number na makikita mo dun sa picture. Tapos yun, parang nirepost man lang nila. Hindi na lang nag-research kung totoo ba yung inano nila na yun. Basta makakuha lang ng views siguro. Kumita na lang sa Facebook. Basta post na lang sila ng post. Share din share. So parang ginagawa nilang katawan. Tapos hindi nila alam kung gaano kasakit yung ano guys. Hindi nila alam kung gaano kasakit yung nangyari na yun. Kasi alam mo yun yung imbes na bumangon na o tumahimik na yung mga taong pinangyarihan yung ano yun. Malaking building yun guys, yung pinos nila. Imbes na maka-move on na yung may-ari ng bahay na yun, na lindon na, nagiba talaga yung building na yun guys. Yung pag-ari ng ano, may-ari ng negosyante yun guys. Ito sa amin, business ano yun, business building yun. So imbes na maka-move on siguro yung may-ari ng building na yun dahil sa nangyari na yun. Hindi kasi parang kung makikita mo na naman nirepost ng repost, siguro nakakainis yung ganun no, sa atin talaga yung ginagawang katuwaan. Kung basta't kumita lang sila, hindi nila iniisip yung alam mo yun, yung gustong mag-move on yung mga tao na dahil sa mga sakuna na yan na nangyayari. Tapos parang nire-revive nila yung sakuna or yung sakit na naranasan ng mga ano. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, ala sa amin yun oh. So parang hindi naman maganda yung ganun. Yung para lang sa views siguro yun or ano, ewan ko. Nakakaano talaga yun. Dapat kung mag-post ka ng picture sa social media mo, dapat sarili mo yun, hindi yung kung saan mo kinukuha yung mga picture na yan or nagka-copy-paste ka na lang or nag-i-screenshot ka na lang and then i-repost mo dun sa social media mo, which hindi naman talaga tama yung mga ganyan. So, nakakaawa talaga yung mga tao na ano, yung mga naapektuhan talaga ng lindol. Kasi naranasan ko talaga yan guys, nung sa amin talaga sa Ilocos, sa Abra talagang yung 7.5 na lindol yan naranasan ko. Buti ka mo maganda yung government namin kasi agad na umaksyon, tapos ang daming mga tulong na natanggap ng mga sa amin, ang daming mga tulong na natanggap galing sa gobyerno, DSWD, mga pagkain, tapos yung mga nasiraan ng bahay talaga, may mga assistance na natanggap sila, kaya ano din sila, nakabangon kami agad kasi nga, yung tulong-tulong na ganyan, ang daming mga tulong na natanggap sa gobyerno. Ayan, tapos yung mga pagkain or tubig, yung mga ano, yung mga talagang grabe yung tawag nito, yung damage ng mga ano nila. Tapos kahit walang damage yung bahay guys, meron pa rin mga tulong galing sa DSWD na binigay ng mga ng government namin. So kaya okay din sa amin, kaya madaling nakabangon sa amin guys. Kasi yung tulong-tulong sa amin, ganyan, mga local government, mga national government. Kaya maganda rin yung sa amin, kaya madali kaming nakabangon sa lindol na yun. So yun guys. Malapit nang maluto yung aking niluluto na tuna and then magluluto ulit ako ng dinner namin mamaya. So ito muna yung aking lunch. Ayan, so gusto ko lang talaga guys, i-share sa inyo yung alam mo yung reaction ko nung nakita ko yung mga post na yan. Hindi sabi ko na talaga ako yung parang mainis ka talaga na pag makita mo yun, kasi nga parang, alam mo yung nakakalimot na kami sa trahedya na yun sa amin, sa Ilocos, sa Abra, yung makakalimot ka na, tapos parang parang binabalik nila yung nakaraan, kasi talagang yung maapektuhan sa lindol na ganyan, hindi talaga biro guys. Hindi talaga biro yung maapektuhan ka ng
ng lindol na yan. Kasi na-experience ko talaga yan nung nandun ako sa amin talaga guys. Hanggang ngayon nga, yung nakita ko nung lindol dun sa Cebu, sabi ko parang nag-flashback sa akin yung nangyari nun sa amin talaga. Kasi talagang ang lakas-lakas talaga yung lindol na yun noon guys sa amin. Kaya nung nakita ko na nire-repost yung mga fake picture na ganyan na sa Davao daw, ganito sabi ko, oh my God, mga tao talaga no, basta makakuha lang ng ano, basta maipost lang or kikita lang sa Facebook, hindi na lang nag-iisip kung ano totoo yung mga picture na na yung pinopost nila sa social media. So yan guys, luto na yung ating lunch and then kakain na ako. And then mamaya magluluto ako ng aking dinner. Aming dinner pala ng asawa ko, nawala tuloy ako sa ano, kainis ko dun sa ano. Ay nako. So thanks for watching guys. See you in my next vlog again. Bye. God bless everyone and God bless sa mga nasalanta ng ano, yung mga nakarang bagyo and then ngayong lindol na naman. So sunod-sunod yung sakop na sa Pilipinas. So sana makamove on ulit yung mga taong na ano, naapektuhan. So bye everyone and God bless.